Naisip mo na ba kung paano ang bawat umaga ay maaaring maging isang makapangyarihang panimula sa kung paano mo haharapin ang buong araw? Bago ka matangay ng ingay ng mundo, mga tanong, mga abala at mga pangangailangan, huminto ka muna sandali. Huminga. Bigyan mo ng direksyon ang sarili mo. Hindi lang ito basta-bastang gawain. Ito'y isang ritual. Isang paraan ng paggalang sa sarili. Makinig ka sa katahimikan ng umaga. Bawat paggising ay isang bagong pagkakataon, isang paanyaya para muling magpasalamat. Tumingin ka sa paligid, pansinin ang bawat hinga, ang tibok ng puso mo at ang lakas ng katawan mo. Buhay ka, nagising ka ngayong araw. At yan pa lang ay isang biyaya na hindi dapat balewalain. Magtakda ka ng malinaw na layunin para sa sarili mo. Ano ang gusto mong matapos ngayon? Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa iba. Ito'y tungkol sa pakiramdam ng kaganapan sa loob mo. Sa ganitong paraan, ikaw ang nagbibigay kahulugan sa araw mo. Hindi ang araw ang humuhubog sa iyo. Sabi nga ng isang matalinong pilosopo, si Marcus Aurelius, ikaw ang may kontrol sa iyong isipan, hindi ang mga nangyayari sa paligid. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Kaya simulan mo ang araw mo ng malinaw ang isip, puno ng pasasalamat at may layuning buo. Sa ganitong paraan, ikaw ang may hawak ng direksyon ng iyong buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano ang pilosopiyang Stoic ay maaring magsilbing gabay upang mamuhay tayo ng buo at payapa bawat araw. Isa, magtakda ng malinaw na layunin at intensyon. Ang bawat umaga ay isang mahalagang pagkakataon para magsimula muli upang itama ang mga pagkukulang ng kahapon at lumapit sa kung sino talaga ang gusto mong maging. Pero sa panahon ngayon, napakaraming sagabal at tukso. Kaya kung wala kang malinaw na direksyon, madali kang maligaw sa gitna ng araw-araw na gulo. Ang pagtakda ng intensyon tuwing umaga ay hindi lang tungkol sa gusto mong matapos. Isa itong paraan ng pagkontrol sa iyong isipan, enerhiya at direksyon sa buhay. Isipin mong ikaw ay nasa gitna ng dagat, sakay ng bangkang walang timon at walang mapa. Sa bawat hampas ng alon, ikaw ay inaanod kung saan-saan. Ang intensyon ang nagsisilbing timon mo, ang nagbibigay ng direksyon, ang umaakay sa iyo kahit na may unos. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ikaw ang may kapangyarihan sa iyong isipan, hindi sa mga nangyayari sa paligid. Kung nauunawaan mo ito, matatagpuan mo ang tunay mong lakas. Kaya bawat paggising mo, itanong mo sa sarili mo, ano ang nais kong makamit ngayong araw at bakit ito mahalaga sa akin? Hindi kailangang enggrande o komplikado ang sagot. Ang mahalaga ito ay malinaw, tiyak at may kabuluhan. Halimbawa, sa halip na basta sabihing gusto kong maging masaya, subukan mong sabihing makikinig ako ng buong puso kapag kausap ko ang mahal ko sa buhay. Maliit man ito, pero makapangyarihan kung paulit-ulit na isinasabuhay. Isang simpleng halimbawa, bago ka maglakad sa parke tuwing umaga, magtakda ka ng layunin, gagamitin ko ang oras na ito para makipag-ugnayan sa kalikasan, huminga ng malalim at payapain ang isip ko. Sa ganitong paraan, hindi lang basta pag-ehersisyo ang ginagawa mo, kundi isang ritual ng pagpapalakas ng loob at damdamin. Kapag may intensyon ka na, disiplina ang susi upang maisakatuparan ito. Hindi araw-araw ay puno ka ng sigla, pero ang paninindigan mo sa sarili ay siyang bubuo sa iyong lakas ng loob. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito'y isang regalo na magpapalaya sa iyo mula sa kaguluhan. Halimbawa, magtakda ka ng intensyon na araw-araw maglalaan ako ng 30 minuto para makinig sa asawa o anak ko nang walang paghuhusga, walang sagabal. Sa tuloy-tuloy na pagsunod dito, hindi lang lumalalim ang ugnayan ninyo,
kundi natututo ka ring pahalagahan ang mga simpleng sandaling may lalim. Ang isang malinaw na layunin sa umaga ay simula ng isang makahulugang araw. Hindi kailangang perpekto. Ang mahalaga ay buo ang puso mong sumusubok. Dahil ang bawat araw na may direksyon ay isang hakbang patungo sa mas malalim na layunin sa buhay. Tulad ng sinabi ni Seneca, hindi maikli ang buhay natin. Madalas lang natin itong nasasayang. Huwag mong hayaang masayang ang oras mo. Gamitin mo ang intensyon bilang gabay upang mabuhay ng ganap at may saysay. Gumising ka tuwing umaga na may pasasalamat at malinaw na layunin. Sa ganitong paraan, hindi lang araw mo ang makokontrol mo, kundi ang direksyon ng buong buhay mo. 2. Ang halaga ng disiplina kabaligtaran ng iniisip ng marami. Ang disiplina ay hindi pabigat. Isa itong biyaya. Isa itong lakas na tahimik pero makapangyarihan na tumutulong sa atin na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Para itong lihim na kasunduan sa pagitan ng kung sino ka ngayon at kung sino ang nais mong maging, tulay na nag-uugnay sa pangarap at realidad. Sabi ni Epictetus, isang stoic na pilosopo, walang tunay na kalayaan kung wala kang kakayahang pamahalaan ang sarili mo. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kakayahang gawin ang kahit anong gusto mo, kundi ang disiplina upang piliin kung ano ang makabubuti para sa iyo. Maraming pangako at ideya ang mundo, pero disiplina lang ang kayang gawing aksyon ang mga ito. Halimbawa, gusto mong magsimulang mag-jogging para sa kalusugan. Ngunit sa tuwing maaga kang gigising, parang ang bigat sa katawan at may boses sa isip mong nagsasabing, mamaya na lang. Sa ganitong pagkakataon, ang disiplina ang bumabangon para sa'yo. Hindi lang ito basta aksyon. Isa itong pahayag ng respeto sa sarili. Karapat-dapat akong maging malusog, malakas, at mas mabuti. Ang disiplina ay hindi umaasa sa inspirasyong panandalian. Umaasa ito sa pagkakapare-pareho at tiyaga. Para itong patak ng tubig na unti-unting humuhubog sa bato, maliit pero matatag. Sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng hakbang ay lumilikha ng tunay na pagbabago. Isipin mo ang isang taong gustong matutong tumugtog ng piano. Sa simula, magaspang at mali-mali ang tunog, pero kung araw-araw ay maglaan siya ng kahit 15 minuto para mag-ensayo, sa loob ng isang taon makakalikha siya ng musikang may damdamin. Hindi ito dahil sa likas na talento, kundi dahil sa disiplina. Ang disiplina ay parang kalamnan. Kapag lagi mong ginagamit, lumalakas ito. Sa una parang pagbubuhat ng napakabigat na bato, nakakapagod, mahirap, pero habang tumatagal, nagiging bahagi na ito ng sistema mo. Hindi mo na kailangang pilitin, natural na siyang lumilitaw sa araw-araw at dito nangyayari ang himala. Kapag nabuo mo ang disiplina, hindi lang layunin ang naaabot mo. Nakakamit mo rin ang tunay na kalayaan. Hawak mo ang oras mo, ang lakas mo, at ang mga desisyon mo. Hindi na ang damdamin mo ang nagdidikta ng kilos mo. Ikaw na mismo ang gumagawa ng landas mo. Oo, darating ang araw na parang pasan mo ang bigat ng disiplina, lalo na kapag may tukso o pagsubok. Pero tandaan mo, panandalian lang ang sakit ng disiplina. Mas matagal at mas mabigat ang pagsisisi kapag hindi mo sinubukan. Halimbawa, isang taong gustong manatiling malusog. Kapag iniharap siya sa paborito niyang cake, may labang nagaganap sa loob. Pero kapag pinili niyang manatili sa layunin niya, hindi lang niya pinangangalagaan ang katawan niya, kundi kinikilala rin niya ang sarili niyang halaga. Ang disiplina ay hindi ipinapanganak sa tao. Itinatanim ito, nagsisimula sa maliliit na bagay. Pagtiklop ng kumot sa umaga, pagplano ng araw, pagninilay kahit ilang minuto lang. Ang mga simpleng gawaing ito ang pundasyon ng mas malalaking tagumpay.
At higit pa sa pagbuo ng gawi, ang disiplina ay humuhubog ng pagkatao. Nagiging pamana ito, hindi lang batay sa mga nagawa mo, kundi sa paraan ng pamumuhay mo at kung paano ka naging inspirasyon sa iba. Kaya itanong mo sa sarili mo, ano ang gusto kong iwan sa mundong ito? Kung mahalaga talaga ang sagot mo, disiplina ang susi. Ito ang ilaw sa gitna ng kaguluhan. Ang gabay na tutulong sa iyong manatiling tuwid ang landas, araw-araw, papalapit sa pinakakamangha-manghang bersyon ng sarili mo. 3. Ituon ang puso sa paglilingkod. Itinuturo sa atin ng pilosopiyang Stoic na ang tunay na kasiyahan ay hindi nanggagaling sa dami ng ating naipon, kundi sa kabutihang naibahagi natin sa kapwa. Sabi nga ni Marcus Aurelius, isa sa pinakatanyag na Stoic, ang ginagawa natin ngayon ay umuukit ng tunog na aalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. Kaya ang paglilingkod ay hindi lang tungkulin, ito'y daan patungo sa mas mataas na layunin na lampas sa ating sarili. Sa puso ng paglilingkod ay ang paniniwalang ang tunay na saysay ng buhay ay natatagpuan sa pagbibigay. Kapag tayo ay naglilingkod sa iba, iniiwan natin ang makitid na mundo ng pansariling interes at kumokonekta tayo sa mas malawak na layunin. Isang layuning nagbibigay ng lalim, koneksyon, at ligaya na hindi kayang ibigay ng material na bagay o personal na tagumpay. Isipin mo ang epekto ng isang mabait na salita, isang taus-pusong ngiti, o simpleng pakikinig sa taong may pinagdaraanan. Bagamat tila maliit, ang mga kilos na ito ay maaaring magliwanag ng araw ng isang tao o baguhin pa nga ang kanilang buhay at sa proseso, tayo rin ay napupuno ng pasasalamat at kahulugan. Isang makapangyarihang halimbawa nito ay ang kwento ni Anthony Ray Hinton, isang lalaking halos 30 taon na nakulong sa death row para sa krimeng hindi niya ginawa. Sa halip na mawala ng pag-asa, pinili niyang maglingkod. Nakipagkaibigan siya, nagbigay ng tawa at aliw sa mga kapwa bilanggo. Nagdala ng liwanag sa isang madilim na lugar. Sa kabila ng kawalang katarungan, ang kanyang malasakit at tibay ng loob ang naging lakas ng marami. Nang sa wakas siya'y napalaya, iniwan niya ang bilangguan hindi bilang talunan, kundi bilang inspirasyon. Ang paglilingkod ay hindi nagpapahina, bagkus, ito ang nagpapalalim ng ating pagkatao. Ito'y humuhubog ng kababaang loob, pasasalamat, at tunay na lakas. Tinuturuan tayo ng Stoicism na sa halip na tanungin, bakit ito nangyayari sa akin? Itanong natin, paano ko magagamit ang karanasang ito upang higit na makatulong sa iba? Kapag ganito ang pananaw mo, nagiging pagkakataon ang bawat hamon para lumago at para mas makadugtong sa komunidad. At hindi kailangang enggrande ang paglilingkod. Nagsisimula ito sa mga simpleng bagay, makinig ng buo, tumulong kahit hindi hinihingi, o magbahagi ng kaalaman upang ibangon ang kapwa. Ang mga maliliit na gawaing ito ay parang bato na inihulog sa tubig. Lumilikha ng mga alon na patuloy na lumalawak. Isipin mo lang, kung bawat isa ay magsasagawa ng isang mabuting gawain bawat araw, anong klaseng mundo kaya ang mabubuo natin? Hindi na susukat ang kadakilaan sa dami ng pera o titulong nakamit. Nasusukat ito sa dami ng pusong nahipo at buhay na naiangat. Sa pagtuon sa paglilingkod, muling lumilitaw ang ating likas na pagkatao, pagmamahal, koneksyon at layunin. Sa bawat pagkilos para sa iba, pinapatunayan nating hindi tayo nag-iisa sa mundong ito at ang tunay na ligaya ay hindi makasarili, kundi nakaugat sa pakikiisa. Kaya tanungin mo ang sarili mo, paano ko maisasama ang diwa ng paglilingkod sa araw-araw kong buhay? Naranasan mo na bang ang isang simpleng pagtulong ay nagdulot ng kakaibang tuwa at kahulugan sa iyo? Ibahagi mo ang karanasan mo. Gusto naming marinig kung paano ka nabago ng paglilingkod.
Sama-sama tayong bumuo ng mundo kung saan nangingibabaw ang kabutihan, layunin, at malasakit sa isa't isa. 4. Isabuhay ang kababaang loob. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng tunay na lakas. Isa itong tahimik na pagkilala na ang ating galing at tagumpay ay hindi para ipagyabang, kundi para ibahagi sa iba. Sa pilosopiyang Stoic, ang kababaang loob ang ugat ng karunungan at disiplina sa sarili. Ito ang nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ng may biyaya, pagiging totoo, at bukas na puso. Itinuturo ng kababaang loob na habang tayo'y lumalaki, dapat tayong manatiling bukas sa pagkatuto. Walang tao ang may monopolyo sa lahat ng sagot. Bawat karanasan, bawat tao na ating nakakasalamuha, lahat may aral na dala. Kapag tinanggap natin ito ng may pagkamausisa at pasasalamat, tuloy-tuloy ang ating paglago. Sa ganitong paraan, ang tagumpay ay hindi umaakyat sa ating ulo at ang kabiguan ay hindi sumisira sa ating halaga. Isang halimbawa ng kababaang loob sa pamumuno ay si Jim Collins. May akda ng Good to Great. Natuklasan niya na ang pinakamahuhusay na leader ay yaong may matinding paninindigan sa trabaho, ngunit nananatiling mapagpakumbaba. Hindi nila inaangkin ang lahat ng kredito sa kanilang tagumpay. Sa halip, kinikilala nila ang papel ng kanilang mga kasama, swerte, at tamang pagkakataon. Ang ganitong uri ng pamumuno ay hindi lang humihikayat ng tiwala, kundi nagbubuo ng kultura ng malasakit at pagtutulungan, isang pamana na mas matagal pa sa kanilang panahon. Ang kababaang loob ay mahalaga rin sa pagtatatag ng tunay na relasyon. Kapag isinantabi natin ang ating ego at taos-pusong nakikinig, mas malalim ang koneksyong nabubuo. Sa ganitong espasyo napapalitan ang yabang ng empatiya at ang pagpapanggap ng pagiging totoo. Sa ganitong mga ugnayan nakasalalay ang matibay na komunidad. Kung ang kayabangan ay naghihiwalay, ang kababaang loob naman ay nag-uugnay. Tinuturuan tayo nitong kilalanin ang halaga ng ibang tao at pinayayaman nito ang bawat pag-uusap. Sa kababaang loob, hindi tayo naghahabol ng atensyon. Tayo ay nagiging liwanag sa buhay ng iba. Mahalaga rin ang kababaang loob sa pagharap sa tagumpay at kabiguan. Pinapaalala nitong kilalanin ang ating pinanggalingan, mga taong tumulong, sumuporta, at naniwala sa atin. Sa kabiguan, hindi tayo nawawasak, kundi natututo. Sa halip na ikahiya ang pagkakamali, tinitingnan natin ito bilang hakbang patungo sa mas mabuting sarili. Sabi nga ni Seneca, hindi dahil mahirap ang isang bagay, kaya tayo hindi sumusubok, kundi dahil hindi tayo sumusubok, kaya ito nagiging mahirap. Ang mapagpakumbaba ay hindi natatakot sumubok, madapa, at matuto. Alam nilang bahagi ng paglalakbay ang pagkakamali. Ang kababaang loob ay nagtuturo rin ng pasasalamat. Napapansin natin ang maliliit na biyaya at nahihikayat tayong magbahagi at tumulong. Hindi nito sinasabing itago ang ating liwanag, kundi gamitin ito upang magbigay inspirasyon at init sa iba. Hindi naghahanap ng papuri ang tunay na mapagpakumbaba. Hindi sila nakikipagkompetensya, bagkus hinahanap ang kahulugan sa kabutihan, katapatan, at pagkakaroon ng dangal. Sa kababaang loob, natutuklasan natin ang isang tahimik na lakas na nagbibigay saysay sa bawat pagsubok at tagumpay. Ngunit ang kababaang loob ay hindi nag-iisa. Bahagi ito ng matibay na pag-iisip na itinataguyod ng Stoicism. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagharap sa takot, kung paano hinarap ng mga Stoic ang kanilang pinakamalalim na pangamba, at paano nila ginawang lakas ang takot sa halip na hadlang. Paano nga ba nagiging kakampi ang takot imbes na kaaway? Abangan at tuklasin ang walang kupas na karunungan ng mga Stoic. 5. Harapin ang iyong mga takot.
Ang takot, kahit na natural na bahagi ng pagiging tao, ay madalas na pinakamalaking hadlang sa pagitan mo at ng buhay na iyong pinapangarap. Ang pagharap sa iyong mga takot ay higit pa sa isang aksyon. Ito ay isang pahayag ng mastery. Isang malakas na pagpapatibay na hindi ka biktima ng iyong mga kalagayan, kundi ikaw ang may hawak ng iyong sariling kwento. Kapag ang takot ay humawak sa iyo, parang ang mundo ay lumiit. Binibigkas nito ang mga pagdududa, pinipigilan ang iyong potensyal, at ikinukulong ka sa mga siklo ng pag-aalinlangan. Ngunit kung makakakita ka ng lakas ng loob upang dumaan sa takot, matutuklasan mong sa kabila nito ay matatagpuan mo ang kalayaan, tapang, at isang buhay na puno ng kahulugan. Simulan natin sa isang mahalagang katotohanan. Ang takot ay naroroon upang tayo'y mag-survive. Iniiwasan nito tayo sa mga tunay na panganib. Ngunit sa modernong buhay, karamihan sa mga takot ay hindi tungkol sa kaligtasan, kundi mga haka-haka, mga imahe ng isipan. Naranasan mo na bang matakot sa isang presentasyon, mag-alala tungkol sa pagpapanggap o pagkatalo, at pagkatapos ay makita mong walang masama nang mangyari? Ganito ang likas na takot. Kadalasan ay pinalalaki at kadalasan ay walang batayan. Huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, ang takot ba na ito ay talagang naglalagay sa akin sa panganib o isa lamang itong mental na konstruksyon? Kapag hinarap mo ang mga ilusyon na ito, iyon ang unang hakbang patungo sa pagbuwag sa mga ito. Ang takot, kapag tiningnan ng mabuti, kadalasan ay mas maliit kaysa sa una nitong hitsura. Isang halimbawa, may taong takot sa tubig. Ang takot na ito ay maaring nagsimula mula sa isang negatibong karanasan. Ngunit ang matutong lumangoy, isang maliit na hakbang sa bawat pagkakataon, ay maaring magbawas ng takot. Sa una, hindi komportable. Ngunit sa pasensya, pagsasanay at tulong, magiging posible ito. Ganoon din ang karamihan sa mga takot. Humihina sa bawat pagharap at nawawala sa bawat aksyon. O kaya naman, takot sa taas. Isipin mo na nakatayo ka sa gilid ng isang maliit na bangin. Ang puso mo'y tumitibok ng mabilis. Ang katawan mo'y nagiging tense. Ngunit sa halip na umatras, huminga ka, maglakad ka ng isang hakbang pasulong. At may mangyayaring pagbabago. Nakarating ka sa tuktok at sa sandaling iyon, hindi lamang ang tanawin ang iyong nakikita, kundi ang iyong sarili. Ang takot, sa kabalintunaan, ay isang pintuan patungo sa paglago. Lahat ng bagay na may kahulugan, mga pangarap, kalayaan, at sariling kaalaman, nasa kabila ng takot. Sa pagharap dito, lumalawak ang iyong comfort zone, natutuklasan mo ang mga nakatagong lakas, at nabubuksan ang mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Isang artistang takot mag-perform, ngunit pinili pa ring magtanghal. Isang kabataang nag-iwan ng tahanan upang tuparin ang kanyang pangarap. Ang mga ito ay hindi kwento ng walang takot, kundi ng tapang, ng pagkilos kahit na may takot. Sa bawat hakbang ng tapang, tumataas ang tiwala sa sarili. Parang pag-akyat ng bundok, ang landas ay maaaring matarik, ngunit bawat hakbang ay nagdadala ng kaliwanagan at lakas. Pinakamahalaga, ang takot ay hindi kalaban. Isa itong kompas. Itinuturo nito kung ano ang pinakamahalaga. Ang iyong mga pangarap, mga halaga, ang iyong kalayaan. Kapag may takot na nararamdaman, madalas ay nangangahulugan ito na mahalaga ito. Iyon ang landas na dapat tahakin. Simulan mo sa maliliit na hakbang. Kung takot ka sa pagsasalita sa harap ng madla, magsimula ka sa pakikipag-usap sa isang estranghero. Kung takot ka sa pagbabago, gumawa ka ng isang maliit na pagbabago sa iyong araw-araw na routine. At tandaan, hindi mo kailangang mag-isa. Ang mga kaibigan, guro at mentor ay maaring magsilbing gabay sa pagharap sa mga takot at magbibigay ng suporta at lakas ng loob kapag kinakailangan.
Ang takot ay hindi isang bagay na kailangang alisin, kundi yakapin. Isa itong guro. At kapag natutunan mo ito, hindi lang isang hadlang ang iyong nalampasan, kundi naging mas matalino, mas matapang, at mas buo kang tao. Kaya't kunin mo ang unang hakbang. Gawin mo ang bagay na ikinatatakot mo. Dahil sa kabila ng takot ay hindi lang tapang ang matutuklasan mo, kundi ang buhay na matagal mo nang inaasam. 6. Pananampalataya sa iyong sarili. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang pundasyon ng personal na pag-unlad at tagumpay. Kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan, kumikilos ka hindi lamang ng may tapang, kundi ng may layunin. Naging handa kang mag-take ng mga panganib, harapin ang mga pagsubok, at yakapin ang paglalakbay ng pagpapabuti. Ang paniniwala na ito ay hindi kayabangan. Ito ay tahimik na lakas. Ito ang panloob na kaalaman na ikaw ay may kakayahan, matibay, at karapat-dapat na mangarap at magtagumpay. Ngunit aminin natin, ang maniwala sa sarili ay hindi palaging madali. May mga sandali ng pagdududa, takot, at panghihina ng loob. At ayos lang iyon. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitiyaga. Kapag patuloy kang lumalakad, kahit na may mga agam-agam, binubuo mo ang uri ng tiwala sa sarili na tatagal. Alamin mo ito, ang iyong halaga ay hindi nakatali sa iyong mga tagumpay, kita o opinyon ng iba. Ikaw ay sapat na. Ang iyong kahalagahan ay nagmumula sa loob, mula sa sariling kaalaman at respeto sa sarili. Ikaw ang nagtatakda kung sino ka. Walang titulo o pagkilala ang makakagawa nito para sa iyo. Sa landas ng paniniwala sa sarili, hindi maiiwasan ang mga hamon at kabiguan. Ngunit hindi ito tanda ng kahinaan. Ito ay mga paanyaya upang matuto, magbago, at bumangon ng mas malakas. Sa bawat pagkatalo at pagbangon, dala mo ang mga aral na humuhubog sa iyong lakas. Ganito binubuo ang tunay na kumpiyansa. Hindi sa madaling tagumpay, kundi sa pagbangon mula sa mga pagsubok. Ang pagdududa at takot ay mga likas na kasama kapag tinatahak ang hindi tiyak. Ngunit hindi sila kailangang magdikta sa iyo. Kapag naniniwala ka sa iyong sarili, ang mga emosyon na ito ay nagiging signal, hindi mga hadlang. Naging bahagi sila ng proseso, hindi katapusan ng iyong paglalakbay. Isipin mo si Thomas Edison, na sikat na nagsabi, "Hindi ako nabigo. Nakahanap lang ako ng 10,000 paraan na hindi gumagana." Ang nagpapatibay sa kanya ay hindi lang ang katalinuhan, kundi ang paniniwala. Isang hindi matitinag na pananampalataya na, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, ang kanyang pangarap ay posible. Ang uri ng pagtitiyaga na kaugat sa paniniwala sa sarili ay magdadala sa iyo sa kahit anong hamon. Ngunit narito ang katotohanan, ang kumpiyansa sa sarili ay hindi isang desisyon na ginagawa minsan lamang. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsasanay. Ito ay paggising tuwing umaga at pagpili na muling maniwala sa iyong sarili, paulit-ulit. Ang ilang araw ay mas madali, ang iba mas mahirap. Ngunit bawat maliit na hakbang ng tiwala sa sarili ay nagpapalalim ng pundasyon sa iyong mga paa. Ang kaalaman sa sarili at pagtanggap sa sarili ay iyong mga kaalyado. Pinapalayo ka nila sa pagsusukat ng iyong halaga ayon sa mga pamantayan ng mundo at sa halip, tinutulungan ka nilang makahanap ng kahulugan sa iyong natatanging landas. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magpatuloy, isang maliit na hakbang ng tapang sa bawat pagkakataon. Kaya't magtiwala ka sa iyong sarili. Harapin ang mga hamon at tratuhin ang iyong sarili ng pagmamahal at respeto. Hindi ka tinutukoy ng iyong mga pagkatalo at hindi ka limitado ng iyong mga takot. Ang bawat bagong araw ay isang pagkakataon upang palalimin ang iyong paniniwala sa kung sino ka at kung sino ka pa magiging. At kapag nagsimula kang maunawaan ang tahimik na lakas ng paniniwala sa sarili,
makikita mong ang mga hamon ay hindi mga banta, kundi mga katuwang sa iyong paglago. Hindi sila dumating upang pigilan ka, dumating sila upang patibayin ka. Ngunit narito ang tanong, handa ka na bang mamuhay ng buo sa kasalukuyang sandali? O patuloy ka pa bang mag-aalala tungkol sa mga bagay na hindi pa nangyayari? Sa susunod na bahagi, haharapin natin ang mas malalim na paglalakbay, ang pagmaster ng kasalukuyan. Dahil kapag natutunan mong magtiwala sa iyong sarili at mamuhay sa ngayon, ang buhay ay magbubukas ng makapangyarihang bagong mga paraan. 7. Mamuhay ng buo sa kasalukuyan. Madalas tayong maligaw sa nakaraan, nababalot ng mga pagsisisi o magtampisaw sa hinaharap, tinitimbang ng mga alalahanin. Sa paggawa nito, nakakalimutan natin ang isang simpleng ngunit malalim na katotohanan. Ang buhay ay nangyayari lamang sa kasalukuyang sandali. Ang nakaraan ay hindi na mababago. Ang hinaharap ay hindi tiyak. Ngunit ang kasalukuyan, ang hininga na ito, ang pag-iisip na ito, ang pagpili na ito, ay siyang tanging bagay na tunay na atin. Ang pamumuhay ng buo sa kasalukuyan ay isang sining. Ito ay isang malay na pagbabalik sa kung ano ang pinakamahalaga. Ibig sabihin nito, tinatanggihan ang ingay ng ating mga abalang isipan at pinapahalagahan ang yaman ng ngayon. Hindi ito pagtaka sa realidad, kundi pakikilahok. Ang presensya ay nagbibigay daan upang muling kumonekta tayo sa ating sarili, sa iba, at sa kahulugan na matatagpuan sa mga simpleng bagay. Kapag tayo ay ganap na narito sa kasalukuyan, nagiging mas makulay ang buhay. Ang liwanag ng umaga na dumadaloy sa bintana, ang init ng tawanan na isinusuong ng magkasama, ang ginhawa ng katahimikan na kasama ang minamahal. Ang mga ito ay hindi mga hadlang sa ating mga layunin, sila ay ang buhay mismo. Ang kasiyahan ay hindi nakalaan lamang sa mga tagumpay sa hinaharap. Matatagpuan ito sa mga sandali na madalas nating ipagsawalang bahala. Isaalang-alang si Marcus Aurelius, emperador ng Roma at isang stoic na pilosopo. Sa kabila ng bigat ng pamumuno sa kanyang mga balikat, maaari niyang napakadaling magpaalipin sa takot sa hinaharap o panghihinayang sa mga desisyon sa nakaraan. Ngunit sa kanyang mga personal na akda, ang Meditations, patuloy niyang binibigyang diin ang pagiging nakatuntong sa kasalukuyan. Sa mga sandali ng pagsubok, pinili niyang ituon hindi ang mga kinalabasan na wala siyang kontrol, kundi kung ano ang maaari niyang gawin sa ngayon ng may kalinawan, kapayapaan at integridad. Ang kanyang kakayahang manatiling kalmado ay hindi aksidente. Ito ay bunga ng isang pagsasanay, ang presensya. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay nagpapatalas din ng ating kakayahang tumugon ng maayos sa mga hamon. Kapag ang ating mga isipan ay hindi kinokontrol ng ano kaya kung o dapat sana, mas magaan nating magagawa ang mga hakbang ng may dahilan, kababaang loob at kalmado. Ang tanging kapangyarihan na mayroon tayo ay nasa kung paano natin tutugunan ang nangyayari ngayon. At kapag tumugon tayo ng may malasakit, kahit ang pinakamahirap na sitwasyon ay nagiging mas madali. Ang ganitong paraan ng pamumuhay ay nagpapalalim din sa ating mga relasyon. Ang pagiging present sa isang tao ay higit pa sa pagdinig ng kanilang mga salita. Ito ay nangangahulugang pagbibigay ng buong pansin, empatiya at presensya. Dito nabubuo ang tiwala. Dito lumalago ang pagmamahal. Sa mundong puno ng abala at pagka-distracted, ang iyong presensya ay isa sa pinakamahalagang regalo na maaari mong ibigay. Ang pamumuhay sa kasalukuyan ay daan din patungo sa kapayapaan. Ang pagkabahala at stress ay madalas na nagmumula sa ating pagsubok na kontrolin ang mga bagay na wala tayong kapangyarihan tulad ng nakaraan at hinaharap.
Ngunit kapag tayo ay tumutok sa ngayon, muling natin nakakamtan ang pakiramdam ng kontrol, hindi sa mga pangyayari, kundi sa ating tugon sa mga ito. Dito natin matutunan na ang kapayapaan ay hindi isang bagay na hinihintay, ito ay isang desisyon na pinipili natin. Sa huli, ang buhay ay hindi tungkol sa pag-abot ng isang malalayong destinasyon. Ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa dulo ng linya. Nasa mga hakbang na ating tinatahak, ang hininga na ating tinatanggap, ang mga sandali na ating tinatangkilik. Tulad ng sabi ng Stoic na pilosopo na si Epictetus, ang kayamanan ay hindi nakasalalay sa pagkakaroon ng maraming bagay, kundi sa pagkakaroon ng kakaunting pangangailangan. Kapag tumigil tayo sa pagtugis at nagsimula tayong magpasalamat, matutuklasan natin na ang mga bagay na hinahanap natin ay matagal nang nasa atin. Kaya't huminto, huminga, tumingin sa paligid, makinig ng mabuti. Hayaan mong maging mahalaga ang sandaling ito. Dahil ang sandaling ito ang iyong buhay. 8. Magsalita ng mga positibong salita. Kapag gising ka sa umaga at tinatanggap ang unang sinag ng araw, ano ang unang naiisip mo? Nakatuon ka ba sa mga hamon na haharapin mo? O nararamdaman mo ba ang pasasalamat sa pagkakataon na muling yakapin ang isang bagong araw? Maaaring hindi laging madali ang buhay, ngunit ang susi sa pagharap dito ay nakasalalay sa kung paano natin pipiliing harapin ito. Isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka ay ang mga salitang ginagamit mo. Ang mga positibong salita ay hindi lamang mga walang laman na pagpapalakas ng loob o pansamantalang kasabihan. Ang mga ito ay malalakas na puwersa na kayang baguhin kung paano mo nakikita ang mundo at ang iyong sarili. Ang mga salitang pinipili mong gamitin ay humuhubog sa iyong realidad. Ang pagsisimula ng bawat araw sa positibong salita ay naglalikha ng espasyo para sa paglago at potensyal, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang positibong salita ay parang mga butong itinatanim sa iyong kaluluwa. Sila ay lumalaki at tumutulong sa iyo na harapin ang buhay ng may lakas, tiwala at tibay. Ngunit tandaan, ang pagiging positibo ay hindi nangangahulugang itinatanggi ang mga paghihirap. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na perpekto ang lahat, kundi tungkol sa pagpili na makita ang pagkakataon sa mga pagsubok at makita ang liwanag sa dulo ng tunel. Ang mindset na ito ay nasa puso ng Stoic na pilosopiya. Ito ang pag-unawa na bagamat hindi natin kontrolado ang mga nangyayari, maaari nating piliing kung paano tayo tutugon. Laging darating ang mga hamon, ngunit ang paraan ng ating pagsasalita tungkol dito sa ating sarili at sa iba ay may malaking epekto. Halimbawa, imbes na magsabi ng hindi ko kaya o huli na, subukan mong sabihing matututo ako mula rito o ito ay pagkakataon para mag-grow. Ang pagbabago sa wika ay nagdudulot ng pagbabago sa pananaw na nagdadala ng positibong epekto sa iyong mood at enerhiya. Ang positibong salita ay hindi lamang tungkol sa pagpapalakas ng iyong sariling lakas. May epekto din ito sa mga tao sa paligid mo. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salitang nagpapalakas, respeto at kabutihan, tinutulungan mong maramdaman ng iba na sila ay mahalaga, kaya't nakabubuo ka ng mga relasyon na nakabatay sa suporta at tiwala. Ang kapangyarihan ng mga salita ay hindi lang binabago tayo, binabago din nila ang mundong nakapaligid sa atin. Isang magandang halimbawa ng epekto ng positibong salita ay ang kwento ni J.K. Rowling, ang may akda ng Harry Potter. Bago siya magtagumpay, naranasan ni Rowling ang sunod-sunod na kabiguan at pagtanggi. Ngunit imbes na hayaan niyang tukuyin siya ng mga pagkatalo, pinili niyang ituring ang mga ito bilang mga aral, mga hakbang patungo sa mas mataas na layunin.
Sa mga pinakamatinding sandali niya, paulit-ulit niyang pinapaalalahanan ang sarili, ang hindi nakakamatay sa akin ay nagpapalakas sa akin. Ang simpleng affirmation na ito ay nakatulong sa kanya upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at sa huli ay makamtan ang tagumpay na kanyang pinapangarap. Kaya't, anong mga salita ang sinasabi mo sa iyong sarili araw-araw? Ang mga salitang ginagamit mo ay may kakayahang baguhin ang iyong pananaw at sa huli, mababago ang iyong buhay. Imbes na mag-focus sa mga alalahanin sa hinaharap, piliin mong sabihing, kaya kong malampasan ito, kaya kong matuto, kaya kong mag-grow. Mapapansin mo hindi lamang ang pagbabago sa iyong pananaw, kundi pati na rin ang mas matibay at mas resilient na espiritu sa iyong sarili. Ang pagiging positibo ay hindi tungkol sa pagtanggi sa mga paghihirap sa buhay. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga ito ng may mindset ng paglago at pag-asa. Hayaan mong magsimula ang iyong umaga ng may positibong salita. Sila ang susi sa paglikha ng isang buhay na puno ng pag-asa, kahulugan at layunin. Anong positibong salita ang ginagamit mo upang simulan ang iyong araw? Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba at ipaalam sa amin kung paano ito nagbago ng iyong buhay. 9. Magmuni-muni ukol sa iyong mga pangarap. Tuwing umaga bago ka humarap sa mga hamon ng bagong araw, maglaan ng sandali upang magmuni-muni tungkol sa iyong mga pangarap. Ang pangarap ay hindi lamang isang panandaliang pagninilay o malabong hangarin. Ito ay isang malalim na pagsasalamin ng mga pagpapahalaga na nanananahan sa iyong puso. Ito ang bukal ng motibasyon, ang apoy na nagpapalakas sa iyong mga layunin at humuhubog sa iyong landas sa buhay. Kung nais mong tunay na mamuhay ng buo, kinakailangan mong maunawaan at mailarawan ang iyong pangarap ng malinaw, matatag at may layunin. Isipin ang iyong pangarap na para bang ito ay natupad na. Damhin ang tagumpay, ang kagalakan at ang kasiyahan ng pagkakaroon ng natamo ito. Sa paggawa nito, mapapansin mong ang paglalakbay patungo sa iyong pangarap ay kasing halaga, kung hindi man higit pa, kaysa sa huling layunin mismo. Ang mga pangarap ay hindi lamang mga destinasyon. Sila ang mga landas na tumutulong sa atin na tuklasin ang ating buong potensyal, ang mga hamon na nagtutulak sa atin upang maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. Ang isang pangarap ay nangangailangan ng tapang. Hinahangad nitong harapin mo ang iyong mga takot, maniwala sa isang bagay na higit pa sa iyong sarili, at maglakas loob na pumasok sa hindi tiyak na landas. Ang mga pangarap ay hindi madali at hindi rin malabo. Nangangailangan ito ng aksyon, dedikasyon at pagtitiyaga. Ang mga unang hakbang na tatahakin mo patungo sa iyong pangarap ay kadalasang pinakamahirap, puno ng mga pagdududa, kabiguan at minsang kalungkutan. Ngunit kapag tumingin ka pabalik, makikita mong ang mga pagsubok na iyon ang pinakamahalagang aral sa iyong landas. Ang iyong pangarap ay sumasalamin sa iyong mga pangunahing pagpapahalaga, mga hilig at mga hangarin. Ang mga bagay na nararamdaman mong ikaw ay ipinanganak upang magtagumpay. Kaya't ang paglalaan ng oras tuwing umaga upang magmuni-muni tungkol sa iyong pangarap ay isang pagkakataon upang muling makipag-ugnay sa iyong bakit sa buhay. Isang tanong na tanging ikaw lamang ang makasasagot. Bakit ko ito ipinaglalaban? Kapag naunawaan mo ang mas malalim na dahilan sa likod ng iyong pangarap, ito ay nagiging isang puwersang maghahatid sa iyo sa kabila ng mga pagsubok at magpapalakas sa iyong determinasyon. Halimbawa, isipin mo ang kwento ng isang batang artist na hindi sumuko sa kabila ng sunod-sunod na pagtanggi. Nagsimula siyang magpinta ng mga simpleng larawan, ngunit ang kanyang mga gawa ay hindi masyadong napansin.
Sa loob ng maraming taon, inilaan niya ang kanyang sarili sa sining, nakaranas ng mga kabiguan at pagsubok. Ngunit hindi niya iniwan ang pangarap na maging isang kilalang artista. Ang bawat pagtanggi ay naging isang aral. Ang bawat hirap ay nagbigay ng pagkakataon upang mag-grow, paunlarin ang kanyang kasanayan, at mag-evolve bilang isang artist. Sa kalaunan, ang kanyang kakaibang estilo ay napansin ng mga kolektor ng sining at kritiko, at natupad ang kanyang pangarap. Ang kanyang mga obra ay hindi lamang nagpakita ng kanyang malalim na emosyon, kundi binago rin nito ang pananaw ng ibang tao sa mundo. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, naging realidad ang kanyang pangarap. Sa paglalakbay na ito, mahalagang muling pag-isipan at i-adjust ang iyong pangarap. Ang buhay ay patuloy na umuusad at gayon din ang iyong mga pangarap. Hindi ibig sabihin ito ay tatalikuran mo ang iyong orihinal na pananaw, kundi ang tiyakin na ang iyong pangarap ay umaayon pa rin sa iyong kasalukuyang mga pagpapahalaga. Ang landas patungo sa iyong pangarap ay bihirang diretsyo, ngunit nasa mga hakbang, mga hamon, at maliliit na tagumpay tayo lumalago. At ang paglago na ito ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa ating mga pangarap. Sa huli, ang pagmumuni-muni sa iyong pangarap tuwing umaga ay hindi lamang nakakatulong upang malinawan ang iyong mga layunin, kundi nagpapalago din ang pasasalamat sa mga progreso na nagawa mo hanggang ngayon. Tandaan, ang pangarap ay hindi lamang isang destinasyon. Ito ang paglalakbay na tinatahak mo araw-araw. Mamuhay ng buo sa bawat sandali ng iyong paglalakbay. Pangwakas na pag-iisip ukol sa Stoicism at pangarap. Sa seryeng ito, natutunan natin ang kapangyarihan ng pilosopiyang Stoic at kung paano ito maisa sa buhay araw-araw. Itinuturo ng Stoicism ang pagkakaroon ng self-control, equanimity, at ang kakayahang mapanatili ang panloob na kapayapaan sa lahat ng sitwasyon. Tuwing gisingin ka sa umaga, mayroon kang karapatan na piliin ang iyong saloobin. Gabayan ka ng Stoicism sa paglalakbay na ito, tinutulungan kang harapin ang bawat araw ng may kalmado at kontrol. Kaya, ano sa tingin mo ang epekto ng Stoicism sa iyong buhay araw-araw? Ano ang pakiramdam ng magsimula ng iyong araw ng may focus at kapayapaan? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo makaligtaan ang susunod na motivational content. Maraming salamat sa panonood at patuloy na tuklasin ang mga aral ng pilosopiyang Stoic kasama kami sa susunod na video.